Matapos mag-champion ng batang ito, 15-year-old Kuong Dui daw ng Vietnam. Mainit-init pa po itong nakaraan lang na Bangkok Open 2026. Tingnan niyo po yung performance mga kamatsas. Napakaganda ng kanyang mga score, walang talo, di ba? Yan po ay naglaro dati sa ating AQ Prime 2023 round robin na tayo po yung nag-manage noon. At ang cute ng batang yan, tingnan nyo. 'Di ba? Yan po, maliit pa yan dito. CM pa lang yan noong 2023 AQ Prime round robin natin. Ayan, sponsored by AQ Prime by Attorney Alegre. At ngayon naman, nagulat ako, nag-champion ngayon sa Bangkok Open. At pagka-champion, naglaro po sa Title Tuesday. At dalawa sa Mamaw ang nakalaban niya. Erigaisi, number 11 sa buong mundo. At pang number 3 naman si Caruana. Dalawang Mamaw ang nakalaban. Yan po, 2 games ang i-analyze natin mga kamatsas. Okay, pero bago natin pasadahan kung gaano kahusay ang batang ito, sagutan muna natin yung kahapong puzzle mga kamatsas, yung iniwan natin sa ating last upload. Congratulations po sa mga nakakita ng pambihirang tinira ni GM Supi. Ang black dito si Magnus Carlsen, Queen C6, resign ang world number 1 dito. Isang tira lang. Bakit po? Kasi dito, walang tatakasan ang king. At Rook A8 is coming na. Kung mapapanood nyo po yung video ni Magnus dito sa online, sabi niya, wala na raw solution. Naghahanap pa siya ng solution, pero wala na siyang makita. Talagang nagulat ang buong mundo dito sa tirang to. Yan, Grandmaster Supi ng Brazil ang tumira niyan. Nakalaro ni Magnus. Okay, kasi kung simpleng check, aangat pa yung king eh. Nilagyan ng queen, sacrifice. Kapag kinain po yan, kain lang ng pawn, wala pa ring solution na magagawa para makaiwas sa matchas na paparating. Importante pala dito ay walang tatakasan ang king. Grabe, yan po yung mga mating patterns na dapat nating matutunan mga kamatsas. Napakaganda po ng Internet Chess Club at grab yours now. Downloadable po ang application nito sa Play Store at sa App Store at makikita nyo lang din ang site sa description below. So gawa na po kayo mga kamatsas. Ang ginawa, nag-knight F3. Knight F6 si Daw. At nag-C4, English opening, G6. Pareho pala kaming King's Indian player nito ni Daw Nag-E4 at nag-D6. Yan, King's Indian. Classical na po ang kinauwian. Bishop E2. E5, yan talaga ang main line. At ayun, nag-close variation dito si Erigaisi. Kaunting pag-aaral lang po sa opening, Yung E5 na yan, parang tipong pakain. Kasi, biruin nyo, pagka kinain nga naman, kain, queen to queen, yung tipong lalamang ng isang punang puti, hindi po maaari kasi meron ding bawi, may counter, sacrifice, knight takes E4. Na kapag kinain, may bishop takes knight. Okay? Bawi yung pawn, plus tubo pa sa positional advantage dito na nag-gain ng black kasi naka-develop na. At ito ay hindi magandang senyalis po para sa puti, Pangit yung maagang queen to queen hanggat maaari sa puti kasi may equalize kagad eh. Balik po tayo, kaya ang ginawa dito ni Erigaisi ay nag-D5. Kinulose niya lang, ayaw niyang pasukin yung linya na yon. At nag-A5 naman. Okay, ito pong A5 para yung knight ay ipe-prepare papunta sa C5. Ilalagay yan dyan. At itong A5 ay pamigil sa pagpapaalis sa knight sa C5. Kasi nagbi-B4 yan pagka yung knight nandyan na Okay, kaya yan po ang paghahanda ng idea ng A5. Pero nag-bishop E3 dito, ayaw muna mag-castling ni Erigaisi. At nag-knight A6 na. Tuloy pa rin ang plano. Knight D2. Knight D2. Pagka ganyan, maaaring mag-makugunob idea pagka ganito. Pag sinabing makugunob, yung pawn ilalagay sa G4 mga kamatsas. May tendency na ganyan. Kasi ayaw mag-castling di halata na mag-G4, Yung makugunob idea. Nag-knight D7, ayun na nga. Ayaw pasukin yung main line. Gusto medyo interesting line ang in-apply dito ni Erigaisi. At nag-knight C5, H4 para gagapang po yan. Mag-H5 yan. F5, ayun, sinabayan na kagad ni Daw, Nag-H5, sinabayan din po ng atake. F4, okay, obligadong kumain sa knight. Kain, takes. Kaya po kinain para magkaroon ng pressure ang black sa H-file. Nandiyan ang tore.
Nag-queen C2, ayun. Binigyan po ng bad move ang novelty. Bagong tira ni Erigaisi ito. Kasi ang old line dito ay F3. At kung sa computer po ang patitirahin, F3 din ang gusto dito. Sang-ayon ng computer sa old line. Hindi lahat ng novelty good eh. Maaring yung novelty kasi ayon lang sa pagkakapa sa over the board. Kinapa lang. Pwedeng ganun eh. Ayan, Queen C2, Bishop D7. Ayun, na-miss naman dito ni Daw ang good move na F3. Dahil walang F3 ang puti, ayun, yan pala ang good move. F3. Paano kung capturing ng bishop? Para suportado din ang pawn. Kasi kung knight, may bishop takes G4. Magku-queen G5. Yan pala. Yan ang mga malalalim na tira, no? Idea, may bishop takes G4 na paparating pero timing lang kasi may rook G1 na paparating, ano? Pag nag-castling, hindi pwede. Imagine, yung king mapupunta dyan, nakapin sa queen, may kain, rook takes bishop. Okay po? Kaya kahit nagpakain ng isang pawn ng black dito, pero ang aral dito is naging superb yung control ng torre at may queen G5 pa, meron pang threatening anytime, mababawi yan. Pagka, let's say, rook F4, ganon, mga ganon, parang may sacrifice pang paparating. So marami palang ideas yung ganito. So dapat po natin matutunan yung mga ganyan para madagdag natin sa ating chess understanding, mga kamatsas. Pero, nag-bishop D7 lang si Daw eh. Nag-castling. King F7. Ay, grabe. Umalis ka agad yung king. No? Hindi pa kinikiliti. Umalis na. Para mag-rook H8. Ipang sasabay. Ipang tatapat sa H-file. Control ng puti. Nag-rook G1. Queen E7. Makunat din pala itong batang ito. No? G5. G5. Para walang Queen G5. Nag-rook H8 na. Takes. At nag-queen D1. Okay. Baba lang pero another bad move by Erigaisi. Dapat daw po ang tira, knight B3. Yun, paalisin na yung strong knight sa C5. Okay, queen D1. Queen D8. Saan pupunta to? Maaring magsi-C6 tapos lilipat sa kabila. Knight B3. Ayun na. Kinain, kain ng pawn at nag-bishop F8. Ayan, ang plano po ng bishop F8. Ayun, na-identify kasi ni Daw na yung pawn sa G5 ay weak. Kaya aatakihin itong pawn sa G5. Nag-bishop G4. Good move. Exchange. Bishop E7. Chumek mo na. Ay, oo, grabe yung atake. Kinain lang. Kain. Yun, nag-king G7. Kasi pagka kinain po, kitang-kita may queen D5 check, may bawi din naman. Okay? Kaya nag-king G7 lang. Knight T5, pasok naman ang malakas na knight. C6, pinaalis lang muna. Kasi po dito mga kamatyas, kung kakainin yung pawn sa G5, may queen to G4. Yari agad mga kamatyas. Kasi pag umalis ang bishop, may capture sa G6. Okay? Kaya isang malaking delikado yan pagka napukaw ang black na kainin ang libreng pawn sa G5. Lagi tayong mag-iisip mga kamatyas, once na may kakainin tayong libre sa kalaban, laging double check. Baka mamaya kasi may trap behind. Pero hindi naman sa lahat. Pwede naman kain lang din talaga. Kaya yun nga, double check para mas ma-analyze natin mabuti. So dito, nag-C6 lang para pampaalis sa strong knight. Knight F6. Nasobrahan na po talaga ng pagiging aggressive itong si Erigaisi. Gusto niya sumugod. Atakador talaga siya eh. Pero, ang tamang tira daw ay kain, tapos queen D2. Ititreat yung pawn sa A5 yun. Medyo passive nga lang ang dating, ano. Etong knight F6 kasi psychologically, lalo na pag blitz time, medyo nakakagulo and time consuming pag mga magugulong diskarte, no. Nag-rook H4 para pigilan yung, yan ang basa ko dyan, para walang queen G4. Pero, ang tamang tira, kainin lang daw, kain, and then king takes F6. Ha? Sandali lang mga kamatyas, may question ako. Paano kung gumanon? Yan nga iniiwasan dyan eh. Ay, sabay ganun lang. Yun lang. And dito naman, ito naman yung great concept of defense, mga kamatyas. Yan ang matinding mga binibiling depensa. Yung tipong parang unang tingin, delikado ang blocking, di ba? Pero yun pala, safe pala yan. Paano kung kalikutin? Sige nga, check. Kakainin lang to. O di kain dito, kakainin, takes, sabay, king D7. O di check, and then king C8. Na dito,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, 5 na lang ang sa white and then parang ano pa, 2 pawns up in effect ang black dito. Bakit? Double pawn eh. Parang isa lang yan. So, 2 pawns up in effect sa rook and pawn ending na to. Weak pa yung pawn F2, tipong maaatake pa yon. And then the pawn structure ng black ay napaka-solid. Okay? So, yan po no, sa endgame understanding part. Balik po tayo mga kamatsas. Ang sarap din pag-aralan talaga eh pag ganitong ano eh, para nananamnam natin ano. So, takes. Ang ganda no, Queen G4 sabay Queen E8. Pero nakakatakot tanawin. Totoo yan, psychologically, no, pag kinain, una ko nga tingin eh, Queen G4, nakakatakot na sa black eh. Tipong may check, tapos tipong may kain. Wala pala yun, by Queen E8 lang, ano. O pero, nag-Rook H4 dito si Dow, no? Psychological part ng sa atin, sa human side, eh, yan talaga dapat eh, no? Parang nakikita natin yung mga ganyan eh, iwas-iwas sa mga gulugulong atake. Nag C5. Okay, pang destroy ulit, pang sira, kinain lang ni Erigaisi. Takes. Kinain lang pala ni Dow, nalito na ako, sorry po. So, takes and nag knight D7. Ayun, may habol din naman, may double ano. And nag F3, ayun, para kuhanin ang pawn sa E4. Grabe itong batang ito, 3180 na. Nung nag-usap kami sa AQ Prime, nagkatanungan kami ng chess.com rating. That time, sabi niya, 2,800. Oo. 2,800 pa lang. Pero 2026, naging 31 na. Grabe, sana all. Sana maabot ko yung rating na yan. Okay, F3 balik tayo. Threatening rook takes pawn. Ka-counter. Knight takes C5. Nakain, depensado pa. B6, pampaalis sa knight. Nag-knight D7 ulit, bumalik. Another good move. Bumawi si Erigaisi. Rook takes pawn. Nag-king D2. Yun lang mga kamatsas. Yun lang. Blunderacious na makukonsider sa laki ng itinalon na lamang ng black sa evaluation bar. Dapat daw po ang tira ay knight B8. Ayun. Mga likot na mga likot. O yan ang nakakailang sa blitz eh. Kapag ang kalaban mo knight. Kuminsan unpredictable ang mga talon niya. So knight B8 para atakihin ang pawn C6. O pero nag king D2. Rook E2 check. Okay, king D3 check ulit. King D4. Nag E3, ayun, talagang binilisan ano, binilisan ang epekto ng atake. Kain F2. Rook F1, bishop takes G5. Grabe, naka-counter bigla itong batang ito. Knight E5, King F6. Ayun, para kukuhanin ang pawn. Teka muna, pag check dito, ay, hindi pala pwede. May bishop takes E3. Iniisip ko kasi ito mga kamatsas eh, kain ano. Tapos pag rook takes kasi may ganun. May ganong taktika. Oo, pag kinain kasi lipad ang tore. Pagka gumano naman, kain lang din. Talo pa rin. Grabe yung mga ganong taktika, no? Lumalabas na lang kusa pagka mga ganon eh. Kaya ginawa dito, E7, kinain, kain muna doon, check, and then King D6, Knight F4, takes, and then King E6. Going to, pupunta na po sa F5, at nag-resign na po ang world number 11. Kasi pagka, let's say, ituloy lang natin, kakainin lang po yun eh. Pagka gumanon, dun lang sa dulo para hindi maistorbo. Samantalang, pagka ganyan, dito, and then another po na naman ang gagapang. So, wala na talaga. Totally hopeless para sa white. Grabe! Pagka-champion sa Bangkok, parang naging super GM bigla. Pero international master pa lang po itong si Dawa. IM pa lang to. Super GM ang kalaban. Siguradong mainit ang training nito. Wag muna kayong aalis mga kamatsas. Sunod natin ang kalaban niya, Fabiano Caruana na. World number 3. Analyze natin. Black uli ang batang ito. Kay world number 3, Fabiano Caruana. Puro black pa siya, no? Bago tayo magsimula mga kamatsas, palambing po, pasubscribe naman ng channel na to. At marami pa pong nanonood, di pa nakasubscribe. Baka nakakalimutan lang ha. Maraming salamat po. Ang ginawa ni Fabi, nag-E4. C5, Sicilian. Pareho talaga kami ng batang to, no? D4, King's Indian. Pagka E4, Sicilian. Knight C6, ayun. Yun nga lang kaibahan ko. Sicilian Hyper Accelerated Dragon. Favorite ko yun. Bishop B5, ayun. Tinirahan ng Rossolimo. E5, ay, grabe. Dahil hindi po nag-D4 mainline ang puti, kinontrol naman ng batang ito ang D4 square. Para wala ng D4. At nag-castling.
Ayan, kaunting kaalaman lang po sa opening na to mga kamatsas. Pag kinain po kasi yung knight, kain, baka isipin nyo, kain-kain, libre na yun kuha yung pawn May queen d4 kasi, double kasi yan Madali lang pong mabawi. Okay po mga kamatsas, kaya kinaslingan lang, nag-bishop e7, kinain na yung knight, kain, at nag-d3. At dyan naman po, nagkaroon ng novelty, new move. Wala sa libro, ngayon pa lang naganap by Caruana. Kasi, knight takes e5 ang palagi ang ginagawa dito. Yan ang palagian. Tapos magku-queen d4, knight f3, queen takes e4, rook e1, makakatempo ng development, atras ang queen, tapos knight e5 yan, etc. etc. Okay, yan po ang theory. Pero balik tayo mga kamatsas sa old line, sa new line na D3 ni Caruana. Ayun, dinipensahan muna yung pawn sa E4. Dinipensahan na rin ni Daw. At nag-A4. Ayan. So ito po, parang King's Indian na pinag-aralan natin kanina, ilalagay yung knight sa C4. Pero bago magawa yan, kailangan munang pigilin yung paparating na B5 na ipang-iistorbo sa knight kapag nakarating na sa C4. Kaya ini-A4 muna. Nag-A5, tinapatan po ng space. At the same time kasi, itong A4 ay pwede ring mag-push mga kamatsas. To gain space, mananakop ng space yan, galawan sa queen side. Kaya, pinantayan lang. Knight BD2, ayun na yung paparating. Knight E7, Knight C4, at nag-Knight G6. Sinapatan ng depensa. Kasi po kakainin dalawang knight na yan Kinain na yung bishop, takes, at nag-bishop E3. Okay, develop. Bishop G4, develop din, H3, ayun. Ba't ganun? Parang pinatempo lang. Hindi naman pala kakainin, Parang naka one move lang yun, Knight D2, B6 lang, okay? Solid lang. B3, solid lang din sa C4 square. At nag-rook D8, Knight C4, Queen C7. Ayan. Dito po, kung kakainin kasi to, may kain kasi ng B pawn, and then later on, maaatake yung weak B6. Okay? Lagi po tayo mag-iisip mga kamatsas sa mga tema na may mga exchange. Lagi nating tatanawin, anong mangyayari? Tingnan natin ng malayo. Baka mamaya pagkain-gain natin sa isang iglap lang, magkaroon na pala ng problema. Okay? So kailangan realization ng kailangan sa mga ganap-ganap ng exchange. So, kaya nag-queen C7 lang dito, simpleng suportahan lang ang pawn sa B6. At nag-queen H5. Ano plano? Wala namang threat dito, parang pambluff lang yan. Kinaslingan lang. At, ayun, oo. So, yung Queen H5 ay para mabigyan ng daan ang tore na mai-develop sa E-file. Kasi po, mamaya, bakbakan sa sentro yan Nag-F5, inunahan na ng batang ito. Grabe, matapang talaga, Takes. At nag-Queen E2. Nag-Rook F8. F3. Okay, para solid lang. Bishop D5, forma. Grabe, Bishop D2. Ayun, may weak kasi dito yung black Kaya medyo mahirap din Queen D8. Saan pupunta yung Queen D8? Queen D8. Doon pupunta naman sa H4. Queen F2 pinigilan ni Fabi. At nag-Queen F6. Ayun. Binad mo ba ng tira na yan? Dapat daw pong tira ay Rook E8. Ayan. Ito pa yung mga dapat kong pag-aralan din mga kamatsas. I-workout ko yung mga positional sides. Kasi sa positional kasi, hindi pwedeng basta tira lang Kagaya niyan, Rook E8 ang accurate move. Yung mga ganyan-ganyan lang pero nag-Queen F6. Ayun, nabitawan kasi yung pawn sa B6. Oo nga Dinidepensahan nga pala ng queen yon. Nabitawan. Bishop E6. Oh, laglag na naman to. Nag-Queen G3. Yun lang. Bakit hindi kinain? Pag kinain ba to, ano meron? Kain to may E4. Late ko lang nakita. Pag kinain pala to, may E4 mga kamatsas. Threat yung queen tapos may ipang babasag dyan sa may mga ganun-ganon. Tama ba? Queen takes C5. Hindi. Kasi pag E4, kain lang. May counter dito magda-knight H4 lang. Tama pa rin pala yung queen takes C5. Ba't di kinain ni napa-question ako doon mga kamatsas Nag-Queen G3 lang si Pabi Knight F4. Bishop takes F4, another bad move. Pero kasi ang Knight F4 mga kamatsas, ang nakakatakot dyan may Rook G5 na paparating Kaya hindi rin biro
ipangbabangga dyan sa queen sa pool hanggang G2, no? Hanggang tagos, hanggang G2 ang pressure niyan. Kaya kinain na. Pero, accurate move pala is queen H2. Grabe, art defense na naman to. The art of defense. Pag nag-rook G5, ano meron? Mag-G4. Grabe. The art of defense. Naalala ko yung mga laro ni Petrosian, Karpov. Yan, oh. Ewan ko, siguro kita nila Karpov yung ganyang tema, pero nakakatakot sa puti. Sila Karpov, manggagaling dyan eh. Yung tipong masagwang depensa, pero sumasakto. Oh, gagaling nilang dumipensa. Time nila Karpov at Petrosian. Balik tayo mga kamatyas. O yan. Pero kinain kagad ni Fabi dahil sa pagkairita. Nag-Queen F2, Rook G5. Okay, tamang forma-forma. Yun, may Bishop takes H3 na paparating threat. At nag-King H2, nag-Rook G3. Ayun, para pag-initan ang Pawn H3. Pero binad mo ba ng computer? Dapat daw po ay Queen to H6. Yun, tamang ano lang, pressure lang sa H3. Saka mag-Rook G3, no? Sabay kain doon. Kapag may Queen H6 na. Yun ang nakikita ko dito mga kamatyas. O, pero balik tayo sa Rook G3, Rook G1. Ayun, passive na. Kumbaga parang iniinda na ni Fabi yung mga paparating. Dito siya naiirita sa H3. Pero dapat daw Pontira, talagang dapat kainin na pala yun. Ayan, dito naman. Great realization lesson na naman. Rook takes E6, Queen takes E6, and then Rook E1. Halimbawa, Queen F5 natin para may support na to. Knight C4. Ayan, dito, quality down ang puti mga kamatya sa exchange. Pero, tingnan nyo naman, weak yung C6, yung A5, weak ang C6, weak ang C5. Lamang ang puti. Lamang ang puti. May Rook E5 pa na paparating. Yan ang mga dapat nating matutunan mga kamatyas. Yung ganitong realization na hindi ko mo dalawang tore sa kalaban, tayo Knight and Rook lang. Feeling lonely and hopeless na tayo. Hindi. Ang chess mahiwaga. Yan ang magandang pag-aralan. Okay, balik po tayo mga kamatyas. Galing, may ganun na pala, di napansin ni Fabi to. Ang ginawa niya is Rook G1 at dito mga kamatyas, mayroon pong brilliant move na binitawan ang batang ito na talagang kagulat-gulat. May ganoon na pala. Sige po, pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Queen H4. Grabe, ang laki na ng inasenso ng batang ito. Nung sa AQ Prime Round Robin second to the last to Bugbog siya ron no? Ngayon, ang laki na ng inasenso. Ayun threatening. Ito threat, Rook takes, paki-imagine, Queen takes, matyas. Yun ang threat na paparating. Nag-Queen F1 si Fabi. Perfect defense naman. Kasi po dito, kung kakainin man ang libreng bishop, ito nga yung mangyayari. Kain, queenless naman. Kaya matindi yung karga ng Queen H4 Matindi karga no? May karga balik tayo. Ang ganda nun dito ang ginawa, Queen F1. Yan, ganda ng depensa. Wala yung sacrifice dahil yung Queen nakakonekta na sa H3. Walang mga hataw-hataw sa H3. Kumumpleto ngayon sa suporta ng H3. Nag-Rook F6 naman. Another good move. Support the bishop and threatening Rook H6. Or, parang pwede pa nga Rook G6 Then hataw sacrifice doon and then kuha yung H3. Mga ganong idea, no? Or pwedeng Rook H6, dire-diretso sacrifice dito. Ayun. Nag-Knight C4. Ayun! Wala na. Totally blunderacious na nag-collapse na po ang world number 3 na si Fabiano Caruana. Ang laki na ng evaluation bar. Dapat daw po, isa must kainin na ang bishop na nakaturo talaga sa pawn H3 na yan. Rook takes na talaga. Yan ang realization. Konti lang naman ang lamang ng black kain. Kaso nag-Knight C4 Dito po mga kamatya, sige po, pakiguess nyo. Another brilliant shot by Kuong Dui Dao ng Vietnam. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatyas. Ito hindi nakita ng world number 3. Boom! Katakataka. Grabe. Katakataka. Bakit ganun? Bakit pwede nang kainin yan? Kinain. Sabay Rook H6. May ganun na palang pabitin. May pabitin na palang ganun. Threatening. Imagine, Queen takes, and then Rook takes. Dalawang tore nandyan. Walang pupuntahan ng King. Matyas. Hanep. Masakit.
Masakit ang diin sa H3. Rook E8 check, nag King F7, Knight D6 check. Wala na, dinivert na lang ng ganito ni Caruana para makagulo-gulo, kinain. O, at least yung Torre nabawas sa H-file. Wala na yun na lang ang solution eh. Kasi kung kakainin po kanina ganon, kain lang ng Queen, King H1, may Rook takes H3 pa rin eh. Talo pa rin yun mga kamatsas. So dito, nag-Rook E4. Okay, threat naman dito. Threatening. Rook takes F4 and then Rook takes G3 hanggang dulo. No? Yan ang world number 3. Oh. Tingnan nyo. Talagang may threat pa rin talaga eh. Kakainin, no? Sacrifice. G5 muna. Okay, para walang sacrifice dito. And nag-D4. Threatening. Queen C4 check. Hanggang dulo, manggugulo na. Kining F8 lang. Iwas lang muna. Yung queen po kasi di makagalaw eh. Di talaga makagalaw kasi hindi pwedeng iwanan yung pawn H3. Nag-Rook E5. Check dito. Pwede na ba yung Rook H6? Pwede na. Rook F5 check, King G7. Wala na pong follow-up move to survive at wala nang gulo-gulo. Malayo na sa mga harmful checks na maaaring gawin ng puti. Wala na. Okay, pampatagal na lang ay sacrifice na lang dito or dito. Wala na rin, talo na rin. Grabe itong batang ito mga kamatsas. Kaya ko naman finiture ito kasi may good memories kami. Kasi umabot po ng mahigit 1 linggo yung round robin namin sa AQ Prime. Talaga nagkakakwentuhan kami. English nga lang, magaling mag-English ng batang to. Very fluent kasi ano po siya, nag-aaral siya sa international school daw sa Vietnam kaya magaling siyang mag-English. Yung coach niya, yung kasama niya doon, hindi gaano medyo alam niya naman yung dila ng 'di ba, ng mga Vietnamese, no? Pero sa kanya talaga fluent. Ang galing ng batang ito. Sabi ko ako napabilib ako niloloko-loko nga eh. Let's play in chess.com. Ginaganon-ganon ko. Napapangiti lang. Tapos, inihimas-himas ko pa yung ulo niya kasi ang liit niya nun eh. Ngayon, baka matangkad na to. 15 years old na eh. Ayan, mga kamatsas, So, yan ang para sa akin ay the next rising star ng Asia. No, IM pa lang siya ngayon, pero definitely, itong nakaraan niyang Bangkok Open, baka nakakuha siya ng GM norm eh. Kaya, tapos 2,500, no? Na-reach na niya yung 2,500. So, 2 GM norms na lang kailangan niya to become GM. Tumatalo na ng mga mamaw. So, ito po yung isa sa nakikita kong big mamaw na paparating. So, abangan po natin yan mga kamatsas. Sana po natuto kayo at na-inform mga kamatsas kung kayo po nandito pa rin sa dulo at nanonood. Maraming salamat po sa inyong suporta. Pa-comment naman po dulo hanggang dito. Ito po natutunan ko. Yan, i-ano nyo na lang. Anong nakuha nyo dito sa ano masasabi nyo sa batang ito, sa laban niya, ayan, etc. Comment down below. Malaking suporta po yung mga comment nyo mga kamatsas. Maraming salamat po at abang naman tayo sa paparating na mga big tournaments. May laro si Magnus sa paparating. May 1 ang start. Kaya abangan po natin mga kamatsas bukas yon. At papasadahan din natin ang long game tournament na yon na gaganapin po sa Sweden. No? At sayang wala si Wesley doon, si Magnus nandoon naman. Kaya abangan natin at iba pang mga mamaw kagaya nila Nodirbek Abdusattorov at iba pa nandoon din sa ka-round robin ni world number 1 Magnus Carlsen. Maraming salamat po at makita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates. God willing.